Dalhin ang peke. Patayin siya. Isang gamot! Isang gamot lang! Niloko ko lang si Benji! Kailangan bang habulin ng ganito? Pumasok siya sa tuktok ng mga tagapagbantay. Sige! Akala niyo ba takot ako? Don Lucio, traidor ka. Habang nagsasanay ako, pinatay mo ang mga alagad ko. Wala na kayong babalikan. Sama to, Hari! Hari ng langit! Daluhin ang palangkas ng kanino! Huwag mo siyang patayin. Patayin mo siya. Grabe! May cheat code ka ba, matanda? Wakas na ng buhay ko. Bata, nagkita tayo. Destino ito. Puno ng kadiliman, nanganganib ang mundo. Ipapasa ko sa iyo ang titulo ng pinuno ng Bundok San Pedro. Pinuno ng Bundok San Pedro! Hindi pwede! Only stop! Di ko akalain na may ganitong pambihirang katawan at ang lakas ng buong buhay ko. Wala nang makakapigil sa'yo sa tatlong mundo. Mga tauhan ni Don Lucio, hanapin ang pinuno! Eite, ang pinuno! Wala na siya! Kuro! Uy! Bakit nawalan ng malay? Medalyon ng pinuno! Siya ang bagong pinuno! Siya? Nakakatawa. Ang pangit niya. Paano maging pinuno ng Bundok San Pedro? Ninakaw niya ang banal na bagay! Tingnan mo to! Tigil! Magandang job ito! Pantay to ng 10 bahay! Babayaran mo pag nabasag? Eite, wala siyang dating ng pinuno. Pati medalyon dito ay mamahalin? Kung maging pinuno ako ng ilang araw, madali na akong makakabili ng bahay para kay Liza. Medalyon ng pinuno! Ang medalyon ng pinuno ay galing sa dating pinuno na ipinasa sa akin ako, ang inyong bagong pinuno! Hindi, magnanakaw lang siya. Walang kwenta! Yutos ang pinuno. Kung sino ang may medalyon, siya ang pinuno ng Bundok San Pedro. Pag siya ang pinuno, Atakay si Don Lucio! Tama na! Aladad na si June at ang kapatiran ng San Pedro ay bumabati sa pinuno. mabuhay ang pinuno! Ganito ba ang pakiramdam ng pinuno? Ang sarap! Patay na si Matandang Mateo. Mga basura lang ang sa Bundok San Pedro. Pagbalik ko, araw na rin ng pagbagsak ng inyong kapatiran. Sino yan? Sino magsalita? Si Don Lucio. Di ba siya sumusuko? Gaganti sa Bundok San Pedro. Kumama, ang Bundok San Pedro ang huling tanggulan ng mundo at may tungkulin na protektahan ang lahat. Ganun ba katakot si Don Lucio? Huwag matakot, Pinuno. Si Pinuno Sofia at ang Bundok San Pedro, 3,000 espadista ang mapoprotekta sa inyo. Sinong takot? Ang lakas ng matandang yon. Siguradong malakas din ang alagad niya. Maghahanda muna ako. Kukunin ang titulo at aalis agad.
Dahan! Dahan! Takot ako sa matarik! Tulong! Ibaba niyo ako! Nako, dito pagiging pinuno. Parang nahulog ako sa kulungan. Pearl ang gabi to. Pag kinuha to, kaya bumili ng kalahating kalye. Ilabas niyo kuya ko! Please Pag di niyo inilabas kuya ko, wawasakin ko tong bahay niyo! Liza, Kuya, ayos ka lang ba? Kuya, bakit ka nandaya sa bundok San Pedro? anong nandaya? Ako na ang lehitimong pinuno ng Bundok San Pedro. Ayos lang kung magbenta ka ng peke at mandaya. Pero bundok to, manok na di mo matalo. Tapos magpinuno, bago pa nila mapansin, isasama na kita pababa. Lisa, makinig ka. Bundok na to ay ginto. Pag naging pinuno ako, di na tayo mag-aalala. Dahil ikaw na ang pinuno, di na namin kayo abalahin. Ngunit bala kayong pagigantihan ni Don Lucio? Mag-ingat kayo. Don Lucio? Ang walang awang demonyong yun? Sige, tara na. Di pa rin pwede, kuya. Ang lakas si Don Lucio. Pag umatake siya, ikaw ako natatamaan. Tara na lang. Lisa, huwag kang mag-alala. Ito ang pinakamalakas na bundok San Pedro. Ang lakas ng ate ng kapatiran, siguradong kaya niya ang Sen Don Lucio. Tatago lang ako sa likod at magpapasarap. Pero... Sumpa ako. Huling beses na to. Pag natapos na to, bibilang kita agad ng malaking bahay at bibilang kita ng paborito mong sunflower. Pangako, kailangan umalis bago dumating si Don Lucio. Hanggang ko, Liza. Nagkulam si kuya sa pangako sa magulang. Kaya pinaghirapan kita. Ngayon, bibigyan kita ng tahanan para di ka na mag-aalala. Kung manloloko ako, huwag mo kong sisihin. Napaghirapan kita. Ang Tore ng Kadiliman ay gintong silid ng mga pinuno ng Bundok San Pedro. Kahit pagsamasamahin ang lahat ng sekta, di ito maabot. Ang liwanag! May kayamanan ba talaga sa loob? Ito ba ay bangan ng bayan ng Lumang Ginto? At pati itong mga ito, yayaman na ako! Nakagulog sa turing! Ito ang sinaunang demonyo! Nakatigil ito ng 1,000 taon dahil sa espadang pantay! May hangin na takbo! Sinong nangaabala sa katahimikan ko? Sino ka? Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Katawan ng liwanag. Matagal na. Sa wakas, may karapat-dapat na kalaban na. Lumapit ka, labanan mo ko ng patas. Laban? Hindi pwede! Wala akong alam sa labanan! Wala akong silbi! Wala kang silbi? Napakagaling mo. Pero napakababa mo. Mukhang kailangan kong subukan ang galing mo. Hindi ako nagpapakumbaba! Pag lumapit ka pa, nalabanan kita! Nasaksak mo agad ang espadang bantay. Napakagaling mo talaga.
Espadang Bantay! May naglabas ng Espadang Bantay at binuksan ang selyo ng Tore ng Kadiliman! Doon nakakulong ang puno ng Kadiliman! Siguradong patay ang aming teritoryo! Bawa na lugar ang Tore ng Kadiliman. Sinong pumasok? Ate, si Pinuno Maricel! Narinig ni Maricel na may kayamanan sa toring ito! Kaya pumasok siya sa Tore ng Kadiliman! Anong sabi mo? Naku, nasa panganibang pinuno. Tama nga ang hinala ko. Ang makahawak ng espadang bantay, ikaw ang unang nakagawa. Humanda ka! Libong taon na kung naghintay ng kalaban. Labanan mo na ako! Sabi ko na, hindi ko kaya. Halakak ng pag-asa. Bahala na, subukan ko na lang. Take that! Ang lakas talaga. Grabe! Ang lupit ng gamot! Siya ang unang nakagawa. Nakakatuwang labanan. Ang tulad ni Don Lucio, gusto pa siyang ubusin ng bundok ng kaalaman. May magandang palabas na. Nakakatuwa. Si Puno ng Kadilima! Delikado rito! Kuya! Kuya, ayos ka lang ba? Ang delikado rito. Bakit ka pumasok mag-isa? Buhay pa siya! At walang galos! Espadang itim? Naalis ba ng pinuno? Imposible. Napakalaki ng espadang itim. Kung walang lakas ng mga tagapagbantay ng templo, di makakapasok sa templo ng espada. Paano magagawa ng walang kwenta? Siguradong puno ng kadiliman ang nalabas! Kahit di siya pinuno, makaligtas sa puno ng kadiliman, siguradong may kakaiba siya. Baka talunin ng pinuno si Don Lucio sa bundok San Pedro. Ha? Anong nangyari? Di ako. Naniniwala matatalo mo ang puno ng Kadiliman. May bisa pala ang gamot ko. Nabitawan agad ang batang pusa. Puro dumilang ba yan? Sa gamot na yan, matatalo ang puno ng Kadiliman? Oh, andyan na si Pinuno! Pinuno! Papadipo! Andyan na si Pinuno! Pinuno! Papadipo! Kumusta kayo? Pinuno! Maupo po! Hindi! Wag na! Gino, pinagod yung sarili para sa mundo! Maupo po! Senyor! Ayos! Ayos lahat! Kuya, parang pamilya natin ang mga alagad ng San Pedro. Napakabait nila. Baka di na tayo maghihirap ng walang tahanan. Mga langgam, mabas at mamatay! Mga demonyo! Ang tapang ng mga dito! Pinuno Sofia, kumusta ka? Patay na ang matandang si Matandang Mateo. Wala na kayong pinuno sa kapatiran ng San Pedro. Sumapi na lang sa kapatiran ng itim na espada. Walang hiya mong alipin ng anino. Nandito ang bagong pinuno. Huwag kang magbalaki rito! Grabe ate, maayos ang usapan. Bakit ako nasali? Siya ang bagong pinuno? Subukan ko ang galing ang pinuno nyo. Sa'yo, di kailangan ng pinuno. Ako na! Pinuno Sofia! Ate! Boss Mario, napahiya si Pinuno Sofia. Di kinain ng kapatiran ng anino si Junjun! Gaano kalakas si Don Lucio? Nandito ako para magsabi ng hamon. Sa ikapitong araw, darating si Don Lucio sa bundok San Pedro. Sumuko kayo ng maayos o kaya ang 2,800 na taga-bundok San Pedro walang tatakas. Bantayan sila! Walang palalampasin! Protektahan ng pinuno! Pinuno! Hanggat nandito ang pinuno, nandito ang bundok San Pedro! Pinuno! Tumakas na! Kamay ko! Kamay ko! Natapuan ng lason ng kadiliman ng espada ko! Kung walang lunas, kahit Diyos, di ka malilitas!
wala akong silbi. Anong silbi kong manatili? Pinaghirapan naming mabuhay. Di pwedeng mamatay dito. Tara! Lisa! Ipagtatanggol namin ang pinuno! Ikaw palang walang silbing pinuno! Di galawin ang pinuno? Taigin mo muna ako! Kuya, tinuring tayong pamilya ng mga alagad ng San Pedro. Iwan ba natin silang mamatay? Tigil! Ako. Tinatanggap ko ang hamon ng kapatiran ng itim na espada! Dahil tinanggap mo ang hamon, pupunta rito ang Don sa bundok San Pedro. Sa 7 araw, abangan ko ang galing mo. Pinuno ng bundok San Pedro. Walang silbi. Walang silbi to. Lalong hindi ko matatalo si Don Lucio. Hindi ko nga maalis ang lason. Ikaw! Kuya, kalma lang. Tiyak may paraan tayo. Anong paraan pa? Tama. Mag-impake kat bumaba na. Tara, bilis! Di ako alis. Mananatili ako rito. Magsasama kaming mamatay. Iniwan ka sa akin ng mga magulang natin. Ako ang kuya mo. Bumaba ka na ngayon din. Problema ko na to. Ako, ang pinuno ng bundok San Pedro. Lumayas ka! Liza! Liza! Kailangan nating magsa para protektahan si Kuya. Tutulungan ka ni Liza. Nandito ka na. Dito. Sige na, kumakain si Don. Di pa rin pwede ang kargadong ito. Ang agila ay dugo ng agila. Don Lucio, may gusto akong makipagkasundo sa iyo. Kasunduan? Ang kapatid ng walang kwentang pinuno mula bundok San Pedro. Ibigay mo ang lunas sa lason ng kadiliman. Ito ang pera mo. Hindi. Mas interesado ako sa dugo mo. Basta't maging ulo ko ka sa dugo at laman. Hindi lang lunas ang ibibigay ko. Patatawarin ko rin ang pinunong yon. Ayos ba? Sige. Usapan na yan. Isuoto mo na. Lalakas ang lakas ng sinumang iinom yan kung ininom ng mga taga-bundok San Pedro. Ayos lang. Kahit marami pa silang inuming lunas, di nila kaya ang isang palad ko. Ate Sofia, Liza, bakit ka bumalik? may nahanap akong magandang bagay sa baba. Tingnan mo, ito ang lunas sa lason ng kadiliman. Lunas ka! Ligtas na tayo! Sabi ko na may paraan si na pinuno. Teka, bakit may dugo sa kamay mo? Ayos lang, nasugatan lang sa sanga. Ate, bigyan mo na ng lunas ang lahat. Mo. Malaking utang namin. May utang na buhay sa'yo, ang kapatiran ng San Pedro, Binibining Maricel. Pagkatapos ng lunas, di na masakit. Mas malakas pa ako ngayon. Ganito lang ang lunas. Marami pang kasamahan sa labas. Wala pa ring silbito. Sinong may sabing wala ng lunas, marami pa sa matanda mong dadama. Talaga? Kasapat to. Pati to. Ipon ko to nito mga nakaraang taon. Ilan pa ba ang nasa matandang manggagamot? Kukunin ko lahat. Ang dami nito. Ibibenta ba ng matandang manggagamot? Kuya, huwag madalala, kahit gaano karami. Hahanapin yan ni Liza. Mali! Don Lucio nga! Pareho tayong alagad ng San Pedro. Bakit mo pinipili? Pinipili?
Dapat na akong pinuno ng bundok San Pedro. Ngayong bumalik ako, bawiin ko lang ang sa akin. Gumagamit ka ng tao sa itim na sini. Pag naging pinuno ka, tiyak na magdudusa tayo. Ano ba yon? Di nyo na yun makikita. Alipin ang anino. Paglaruan mo sila, binigyan ko na kayo ng leksyon. Sabay-sabay na kayo. May aasikasuhin pa ako. Ang yabang. Di mo pwedeng hiyain ang bundok San Pedro. Kuya, tulong din kami. Ininom ng lahat ang lunas ng pinuno? Mas malakas na tayo ngayon! Sa tagal natin nagsikap, malaki pa rin ang agwat na net. Huwag mong sisihin sarili mo. Akala ko may naituro ka. Pero ganyan lang. Ganon din ang pinuno nyo. Pag tinot, ibigay ang medalyon. Sumuko sa kapatiran ni Team na Espada. Nilalait mo ang pinuno! Tanggapin mo! Nuno Sofia, ang ganda mo. Kung susuko ka, magiging magaling kang alipin. Sayang, kasama mo ang isang basura. Kaya mamamatay ka na. Ah, espadang banta ito! Judas! Panalo! Panalo si ate ng kapatiran! Panalo tayo! Espadang itim. Hindi. Imposible. Ang makakagamit ng pambihirang espada ay hindi pwedeng isang basura. Pinuno Sofia, panalo tayo! Kung wala ka, sigurado patay na tayo! Nagpapanggap gamit ang peking espadang bantay. Panlilin lang, malalaman din yan! Hindi. Naisip ko na gamitin ang peking espada para mapakita ng butas. Mas malalang sitwasyon ng pinuno kaysa sa inakala ko. Panlilin lang. Gusto mo mamatay? Pinuno, maging ka! Sige. Palilin lang. Ay katatawanan lang sa harap ng tunay na lakas. Dahig digit ni Don Lucio, ang malakas na malipin ng anino. Sa pinuno na lang tayo umaasa. Kung ginamit ko ang atake ko, baka naging abo na ako. Ang lakas ni Don Lucio. Kailangan na lang nating umatras gamit ang paraan ng pinuno. Don Lucio, huwag ka mauna magyabang. Napatumba ng pinuno ko ang puno ng kadiliman mag-isa. Pag kumilos siya, hindi nyo man nang kaya ang kapatiran ng itim na espada. Ang laki ng yabang mo. Huwag naman ganyan ang panlilin lang. Tama, pag kumilos ang pinuno, tiyak na iiyak kayo sa sobrang sakit. Pinuno! Pinuno! Magpalipas ng oras. Kahit sabihin nyo pa, tatanggapin ba yan ng pinuno nyo? Don Lucio Jr., ako, ibibigay ko sa iyo ang pwesto. Hindi! Ang bundok San Pedro ang tagapagligtas ng mundo. Kung ibibigay ang pwesto, tiyak na magwawasak ang mundo. Wala na ako pakialam. Pag di ko binigay, mamamatay kayo. Pinuno, andali. Ibibigay ko. Pero dapat buhayin mo sila. Tama na, pinuno. Ako ang pinuno. Don Lucio, basta pumayag ka. Ang pwesto. Hay, sa'yo na. Kakaibang grupo. Sobra pang tawagin kang basura. Susuka na ba agad? Pero para iligtas sila, dapat makatagal ka ng 3 atake. Ayos ba? Sige, 3 palad. Ako nasa unang palad kahit matalo. Mababawasan lakas niya. Huwag! Puro yabang. Isang palad lang. Sumuko na. Ate, huwag ka na pumunta. Ako ang ate ng kapatiran. Isang palad pa. Mas may tsansa ang pinuno. Di nyo rin tatagal sa 3 palad. Magpalit ako ng direksyon. Maricel, kung dadaan ka sa ilalim ng binti ko,
Palalampasin ko ang mga basurang yan. Anong sinabi mo? Siya ang pinuno ng Bundok San Pedro. Tao ng Bundok San Pedro. Kailan pa tayo naging ganito kahiya? Ako, pinuno? Mas gusto namin mamatay kaysa mapahiya ang pinuno! Anong pride yan? Magkano ba ang pride? Sa buong buhay ko, anong hirap ba ang di ko naranasan? Dadaan lang sa ilalim ng binti para mabuhay kayo. Ayos ba to? Pinuno! Huwag kang dumaan! Lumuhod na parang aso ang pinuno ng Bundok San Pedro. Maricel, sa pagluhod mo, pinahiya mo ang buong Bundok San Pedro! Pinuno, huwag kang dumaan! Ikaw ang pag-asa ng Bundok San Pedro! Pinuno, hindi ako ang pag-asa! Isa lang ako manloloko! Pinainom ko ng gamot ang puno ng kadiliman. Hindi rin ito ang espadang bantay. Isa lang itong basurang bakal. Gusto ko lang mag-iipon para sa kapatid ko. Ano ba talagang gusto niya sa akin? Kuya! Tumayo ka, Francis. Francis, mananalo tayo! Basura talaga si Kuya Francis. Kung ganoon, wala ka ng dahilan para mabuhay. Liza! Liza! Bakit ang dami mong sugat? Kuya, wag! Walang takot na bata. Ubos na ang dugo mo. Pumunta ka pa. Ano bang nangyari? Di mo pa alam na binayaran ng dugo ang gamot. So walang kwentang yan. Di makapahinga ang kuya mo. May dugo ka ba? Binigyan kita ng pildoras para bumalik ang lakas mo, tapos binigay mo sa mga walang kwentang taga San Pedro! Dito. May dugo pa ako. Pakiusap. Bigyan mo ko ng gamot. Ito at ito ay naipon ko sa mga nakaraang taon. Ilan pa ang nasa kamay ng doktor? Kukunin ko lahat. Kuya, huwag mag-alala. Kahit gaano karami, kikita yan ni Liza. Liza! Tulong! Ang sariwang dugo. Gusto ko pa sanang paglaruan. Kaso, binigay niya sa inyo ang gamot at sinangga pa ang atake para sa'yo. Nasira ang puso niya. Bakit ba ang tanga niya? Ilalayo ka ni Kuya. Ilalayo na kita. Di na ako kikita. Kasalanan ko. Kuya, huwag mo ko intindihin. Kusa, itong ginawa ni Liza, naniniwala akong magiging mabuting asawa ka. Kuya, kailan kaya tayo magkakaroon ng tahanan? Liza, pangako ni Kuya, bibigyan kita ng tahanan at tataniman ng mga paborito mong sunflower. Kuya, nilalamig ka ba? Di ako nilalamig. Malakas ako. Kuya! Nagsisinungaling ka. Alam ko nagtatrabaho ka para sa akin. May tahanan na tayo. Tama na. Huwag nang magsalita. Ang tahanan ko ay kung nasaan ka. Di manalo, pinuno pa. Pangako ni Kuya, huling beses na to. Pagkatapos nito, Aga tayo! Kuya, ayos ka na? Parang pumili na tayo ng mga alagad ng San Pedro. Di ako aalis. Malapit na tayo. Lisa! Tulong! Lisa! isang walang kwentang inutil. Wala kang mapoprotektahan. Ang pinuno ng Bundok San Pedro, pati buhay ng sariling kapatid, ay isinugal mo rin. Anong silbi mo pa? Sayang ang magandang alipin. Namatay agad sa paglalaro. Hayop na alipin! Itapong na. Matandang Pedro. At kami rin! Gaganti kami kay Binibining Maricel!
Dahil gusto nyo ring sumama sa walang kwentang batang yon, sabay kayong mamatay. Imposible! Imposible! Maliban kung totoo yan! Espadang bantay! Espadang bantayan! Siguradong nagmula si Maricel sa Tore ng Kadiliman. Di ko inasahang makakaharap ng espadang bantay! Atras! Pinuno! Pinuno! Umatras si Dong Lucio. Binibining Maricel! Liza! Buksan mo ang mata mo, tingnan mo ko! Pinuno, di tuluyang nawala ang kaluluwa ni Binibining Maricel, kundi naging 3 kaluluwa at kumalat sa 3 mundo. Basta mahanap ang mga ito, maililigtas pa si Binibining Maricel. Ibig mong sabihin, mabubuhay ulit si Liza? Pagkamatay ng tao, dumadaan ang kaluluwa sa kaharian ng siling. Baka mahanap ang kaluluwa ni Binibining Maricel doon. Ate Liza, tiyak na mahahanap ang kaluluwa mo. Pinuno, huwag magpadalos-talos. Delikado ron. Nagsugal ng dugo si Binibining Maricel. May utang na loob tayo sa kanya. Hinihikayat ni Rico ang lahat. Natulungan ang Pinuno. Sasama ako! Utang ko sa Binibining Maricel at Pinuno! Leo may problema, di pwedeng palampasin. Sasama ako! Tanggap ko na ang Pinuno! Simpleng tao lang ako. Di ako marunong magpalambing. Ako! Pinuno! 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 Sandali! Sasama ako! Kahit ayoko pa rin kilalanin kang Pinuno, ayoko rin may utang na loob sa babae! Pinuno, tuwing 3 araw, bukas ang pinto ng kaharian ng silim, pwede pumasok ang mga buhay. Pero pinakamatindi ang kadiliman, kami ay kalahating Diyos. Kaya manatili ang mahika. Pero sa biglaang pagkilos, wala kang magagamit na mahika. At di magagalaw ang espadang bantay. Pinuno, para mabawi ang mahika at mapagalaw ang espadang bantay, kailangan ng 12 oras pagpasok sa kaharian ng silim. Pero paglipas nito, tuluyang mawawala ang kaluluwa ni Binibining Maricel. Iito ang kaharian ng silim. Ito ang kaharian ng silim. Mas nakakatakot pa to sa Tore ng Kadiliman. Wala man lang kaming kalahating lakas dito. Mag-ingat tayong lahat. Huwag nating ipahalata na tao tayo. Ang daming tao. Pinuno, tingnan niyo. Liza, ang mga nakasulat sa abiso na to, wala man lang akong maintindihan. Pinuno, sabi ng abisong ito, may handaan si Haring Siling ngayon. Bilang pagdiriwang, isang babaeng kaluluwa na may dugo ng silim ang magiging premyo. Premyo? Ibig mong sabihin, gagawing premyo ang kaluluwa ni Liza? Totoo nga, ang pagsubok ng kaarawan ay hamon ni Haring Silim. Lahat ng mga hari ng anino ay sasali para mahanap ang kaluluwa ni Binibining Maricel, siguradong di maiiwasan ang pagsubok na ito. Gusto niya sumali sa pagsubok ng kaarawan? Wala pa yung iba, yung may dalang espada. Walang kapangyarihan, di pa nga karapat dapat mading anino. Lalaban pa sa mga hari ng anino. Nilait mo ang Pinuno, bundok ng katatagan. Pinuno, mapaklaban si Haring Siling, malupit at maigpit ang mga pagsubok, may iba pang mga hari ng anino. Huwag mo nang ituloy. Sasali talaga ako sa pagsubok na to. Ay, di mo lang pinansin. Wala kang lakas. Binabalaan ka lang ni ate. Naintindihan ko ang nararamdaman ng Pinuno. Nandito rin sila. Ang kapatiran ng San Pedro, sinaktan ka niya. At sumunod sa kaharian ng silim,
para sumali sa pagsubok ng kaarawan. Tama. Kung di ka maghihiganti, pinsan, di mawawala ang galit ko. Madali. Mga kawal. Hulihin ng mga yan. At ipakulong. Teka, pinsan, ang boring kong patayin agad. Dahil sasali rin sila sa pagsubok ng kaarawan. Ang galing mo talagang maglaro. E di patayin natin sila ng dahan-dahan sa pagsubok. Welcome sa pagsubok ng kaarawan ko. Ang premyo sa pagsubok na ito ay pinakamalaki. Isang kaluluwang babae na may dugo ng silim. Dalhin niyo rito! Dun sa Zelda ang kaluluwa ng babaeng yun. Napakagandang materya ng kaluluwang may dugo ng silim. Pinapangarap ko talaga yan. Pinuno, kalma. Pinuno, tante. Nakalimutan nyo na. Bawal ang mahika sa Tuweldang Foras. May libo-libong sundalo ng anino rito. Magpapakamatay lang kayo. Tsaka, narinig kong nandito rin ang kapatiran ng San Pedro. Mga tao ng San Pedro. Ang hina ng mga tao. Baka pagkain lang sila sa atin. Napakagaling mo, Haring Selim. Di nakawala sa inyong mata ang pagpapanggap ni Pinuno Sofia. Pero ang kapatiran ng San Pedro ay dito para batiin kayo, hindi ba't di kayo magagalit sa maliit na bagay? Hindi. Binabalaan ko lang kayo. Sa pagsubok na ito, buhay o patay, wala nang atrasan. Dati, tiwala akong kaya niyo. Pero balita ko, ang bagong pinuno ay ordinaryong tao lang. Ang bundok San Pedro sa pamumuno niya. Maglaban na lang, wag na kayong madaldal. Takot ba kayo mapahiya ang lahi ng anino? Matitigas ang ulo. Kung gusto nyo ng kamatayan, pagbibigyan ko kayo. Simple lang ang patakaran. Pasok sa kuweba isa-isa. Kunin ang ulo ng anino at bumalik. May bumabagsak na bato ng lava kada 3 segundo. Dapat mas mabilis kayo. Kundi, durug kayo. Ako na. Sukatan ng bilis at galing ang bato ng lava. Kung walang lakas, baka mapahamak tayo. Ako na. Maricel, tingnan mo. Huwag kang maging pabigat mamaya. Kapatiran ng San Pedro nga. Dagdagan natin ang pagsubok. Pinuno, ako na. May mali sa bilis ng bola. Ikaw na ba? Baka nanlalamig na ang pinuno ng bundok San Pedro at takot na. Pinuno, wag po. May nakialam sa apoy na yan. Mas mabilis pa sa doble. Wala kang lakas. Siguradong patay ka. Hoy, ba't kayo natatagalan? Kung wala na kayong tapang, sumuko na at lumayas na kayo. Pinuno, wag po. Sofia, sa puntong ito na, kahit napakadelikado, pupunta ako. Dahil hinihintay pa ako ni Liza para iuwi. Marcel. Na oras pa bago ko magamit ang lakas ko, Liza. Hintayin mo ko. Tulong! Mamamatay na ako! Akala ko, may galawan ng pinuno ng bundok San Pedro. Takbo lang pala sa buong lugar dahil sa apoy. Basurang yan na pinuno sa kaharian ng silim. Patay na yan 800 beses. Nakakahiya. Sabi ko na, huwag siyang ipasok. Naku, bangin yan! Pinuno siya. Pinuno, ayos lang siya. Hindi. Nasunog na ang tuhod ng pinuno. Baka di na siya makatayo.
Pinuno! Pinuno, tingnan ko ang sugat niyo. Ayos lang. Ayos lang ako. Ano to? Hindi ko rin alam. Ganito na ako mula nung umakyat sa bundok San Pedro. Baka likas na malakas ang katawan. Marubang sugata. Hindi lang ito simpleng malakas na katawan. Mga bayoning nakapasa sa unang pagsubok, diretso na ang aking sasabihin. Sa pangalawang pagsubok, hanapin ang tanging daan. Palabas sa arena para makapasa. Makakapas lang pag nahanap ang daan palabas? Ganun ba kadali? Abangan ko ang magandang balita. Di mo mahuhulaan ng Haring Silim. May masamang kutob ako. Pinuno, kung may panganib, sa likod ko kayo. Sandali! Ang mga bulat na asong to, pagsubok ba yan? Tingnan nyo! Gigibain ko to! Di ako naniniwala dyan! Mali! Lumalakas sila sa matinding atake at nahahati kapag inatake ng mahika. Walang lakas ang mga bulag na asong to. Nakukuha lang nila ang enerhiya natin. Ang mas malakas na tao ay mas lalong nagiging malaking pagkain sa kanila. Kaya itigil nyo na ang mahika nyo! Wala tayong depensa. Mapupunik tayo ng buhay. Teka, Maricel. Ang walang kwenta mong yan, ang tanging pag-asa. Magpapakawala kami ni Paulo ng mahika para makuha ang atensyon nila. Pinuno, bilis! Buksan ang pintuan! Paano kayo? Bilis! Pag nakaligtas ka, hindi namang tatagal ang mahika. Humina ang paghinga. Si Pinuno ay mahina na. Dito sa kaharian ng Silim ay lalong Nawalan ng lakas. Bakit di mo pa siya napapansin? Kahit hayop ay ayaw sa lasa ng walang kwentang ko. Bigyan mo ko ng pagsubok. Pag nanalo ako, ibalik mo ang kaluluwa ni Liza. Maricel, ang inosente mo pa rin sa kaharian ng Silim. Patay lang ang pwedeng kumuha ng kaluluwa. Nakalimutan mo ba? Don Lucio! Bakit ka nandito? Ang Haring Silim ay tiyuhin ko! Mga taga San Pedro na takas, pinatay niyo ang mga kasama ko. Ginulo ang handaan ko. Akala niyo ba ibibigay ko ang kaluluwa ng batang yun? Mga walang hiya kayo! Liza! Ibalik mo ang kaluluwa ni Liza! Kung ganyan mo yon gusto, sumama ka sa kanya sa pugon. Pero hindi na ito ang sinaunang sandata, ang pugon ng kapalaran. Ang mga mas mababang antas ay agad na matutunaw. Ang kanilang laman ay magiging regalo ng tiyuhin ko. Sa handaan ng mga kaibigang multo. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Di ko naprotektahan ng Pinuno. Ate, kumapit ka. Isang oras na lang bago bumigay ang kapangyarihan. Pinuno ng bundok San Pedro man, pagpasok sa pugon ng kapalaran, 3 sandali lang, dugo na siya. Pinsan,
May espadang bantay ng gubat si Marco. Huwag maging pabaya. Siguraduhing tuluyang masira siya. Kuya, gising na. Wala na si Ate Liza. Di ka na niya maiuwi. Kuya mo ba talaga si Liza? Di ba to panaginip? Kuya, walang silbi. Isang kaluluwa na lang ako. Isa itong kayamanan ng kaharian ng silim. Pagkalipas ng isang sandali, tuluyan na akong matutunaw. May nakatagdang pinto sa pugon. Magtago ka roon. Makakapagtagal ka pa. Baka may dumating na taga-bundok San Pedro. Hindi! Kung sasama tayo. Kaluluwa lang ako. Haig makapagtagal pa, tuluyan din akong matutunaw. Kuya, kung makakatakas ka, pangako kay Liza, huwag nang buhayin ako. Buhayin mo ang sarili mo. Hayaan mo na ako. Hindi! Di ko pwedeng mawalan ng Ramon. Mawala ng tanging pamilya ko. Isang sandali na lang. 7 oras nang nakalipas. Bilis! 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 Malapit na ang oras! Wala kasi ng apoy! Di ko na matis! Kuya, tumakas ka. Liza, lumaban ka. Ilalabas ka ni Kuya. Tahimik na! Tuluyan na yata nga tunaw! Bilis! Imposible! Mabilis lang napuksay ng pugon ng kapalaran ng makina ng tunog. Paano mo nagawa yan bilang isang mortal? Espadang bantay. Tinanggap na siya ng espada, kaya binabantayan niya ang buhay ng basurang to. Espadang pantay. Anong silbi ng espadang pantay? Sa kamay ng mortal ay patpat lang yan. Mamatay ka! Kuya, ingat! Kung ganun, nagawa mo akong sugatan. Ako ang hari. Umanta ka. Hinalo ako ng isang basura. Hindi ka makakaalis ng buhay! Pinuno. At pinipining Maricel. Pinuno, akala ko... Ang kaluluwa ni Liza ay di tatagal. Liza, sige na. Huwag mag-alala. Hahanapin ng kuya mo ang natitirang kaluluwa kahit saan pa. Hintayin mo ko. Ang tanga. Higtas naman pala ang pagpunta sa kaharian ng silim. Maricel, ang galing mo. Nakatakas ka pa kay Haring Silim? Bilib na talaga ako sa'yo. Dati, wala akong alam. Akala ko sa pagiging madiskarte, mapapakain ko si Liza. Pagdating sa totoong pagsubok, laging nagpapabaya. Napagpasyahan ko na, gagalingin ko sarili ko para di napabigat. Pinuno, sa puso ninyong yan, pinagpala ang bundok San Pedro. Dapat nating mahanap agad ang ikalawang kaluluwa ni Binibining Maricel. Opo! Ang kaluluwa ni Binibining Maricel. Ate ng kapatiran. Nakakulong ito sa matinding puwersa. Di ko ito mabasa gamit ang lakas ko.
Fining ng espada! Au! Ikaw pala, ang red na yon. Anong gusto mo na naman? Di ba hanap mo ang kaluluwa ng kapatid mo? Sumunod ka! Kunin mo. Inom. Di ba lalaban ka sa akin? Nandito ako para magpasalamat. Sa nakaraang laban, ginising mo ang 5 hangarin ko. May mas malakas pa sa akin. Matagal akong nakulong sa titulo ng pinakamalakas. Ikaw ang nagpakita sa akin ng diwa ng sining na may ganitong antas na di na kailangang lumaban. Isipin ko na lang na pinupuri mo ko. Uy, Red. Totoo bang alam mo ang kalagayan ng kaluluwa ng kapatid ko? Alam ko ang lahat. Ano mahirap dun? Wag mo na yan. Tara, inom. Ang sarap, ang sarap! Tagal ko nang di nakipaglaban. Kapatid na Maricel, magkasundo tayo. Gusto mo bang maging magkapatid? Di ko bagay maging kapatid ng lahi ng kadiliman. Bagay ka! Batayan ng lahi ng kadiliman, ang malakas ang masusunod. Mula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Kuya, nasa kaharian ng nilalang ang kaluluwa ng kapatid mo. Kunin mo itong medalyon. Hanapin mo si Ramon. Isa sa makita sa reyna ng mga nilalang. Di ko akalain na di umiinom ang malaking to. Nakakainis talaga. Kapitán Ramon, ipagiganti mo si Haring Silim. Nang makuha ni Maricel ang espadang bantay, ay naging mayabang siya. At sabi pa'y, hindi karapat-dapat si Haring Silim, kahit na ang kapatid niya, na si Kapitan Ramon, ang pinakamalakas na general ng puno ng kadiliman, ay wala rin siyang respeto. Pinuno ng bundok San Pedro ka, at ginalang mo lang ako bilang tauhan. Pupugutan kita ng ulo. Pare pagiganti ang kapatid ko! Maricel, ang tanging panlaban mo ay ang espadang bantay sa tunay na galing ni Ramon. Tingnan ko kung paano ka mamatay. Palasyon ng kapitan ba ito? Maricel, hindi pa rin ako sa ngayon. Sinabi mong tutulungan ka ng puno ng kadiliman at pinapunta ka sa pinakamagaling niyang tauhan kahit 3 taong gulang, di maniniwala. Bakit tayo mga kapatid ang naniniwala? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Tama ang pinuno. Si Ramon ang pinakamagaling na general ng puno ng kadiliman, ang pinakamagaling sa kaharian ng kadiliman. Kapag ginulo mo siya, baka buong bundok San Pedro pinuno. Mahalagang lugar to. Bawal ang walang kwenta. Bawal pumasok. Ako'y galing sa bundok San Pedro. Naghahanap kay Kapitan Ramon. Pakisabi na lang. Utos ng kuno ng kadiliman kay Kapitan Ramon, may bibisitahin siyang mahalagang panauhin ngayon. Di kayo basta-basta pwedeng makita. Tama? Ako ang panauhin ng inyong kapitan. Bakit kayo natawa? Sabi niya siya ang mahalagang panauhin. Mga mangmang na tao! Nandito kayong manloloko! Di nyo man lang alamin kung gaano kalakas ang kapitan! Paano naman ang irespeto ng puno ng kadiliman ay isang walang kwentang taga-bundok San Pedro? Kabit ha? Di ba sinabi ko na? Napakahalaga ng bisita natin ngayon. Walang dapat magkamali. Pinaliwala niyo ba ang sinabi ko? Hindi po. Sabi nila, siya ang hinihintay niyo. Galing bundok San Pedro. Opo! Tama, ako ang pinuno ng bundok San Pedro. Pinapunta ako ng puno ng kadiliman. Pinuno ng bundok San Pedro. Hindi pa kita hinahanap, kayo pa ang lumapit. Kung wala lang akong susi ngayon, pupugutan ko na ang ulo mo. Kung ikaw ang bisita ng puno ng kadiliman, may patunay ka ba? Patunay? Bigay ito ng boss nyo. Medalyon ng kadiliman? Hulihin sila!
Anong ginagawa niyo? May patakaran ang matandang kadiliman sa labanan, magbibigay ng medalyon ang talo sa santo. Hawak mo ang medalyon ng puno ng kadiliman, ibig sabihin, nanalo ka. Sabi ng puno ng kadiliman. Saan mo ginawa yan? Hindi to gawa-gawa. Binigay talaga to ng puno ng kadiliman. Siyang nagpilit na maging kuya ko. Manahimik ka, Maricel! Kahit gawa-gawa pa ang medalyon, tinawag mo bang tauhan mo ang puno ng kadiliman? Gusto mo ba mamatay tayo agad? Tama na. Totoo ang sinasabi ko, peke ang tagumpay. Binabastos ang puno ng kadiliman kahit ang langit ay di ka maililigtas ngayon. Tigil! Sinong gagalaw sa kuya ko? Don, maawa po kayo. Mapapahamak po ako. Naging gulag po ako. Di ko po alam na kapatid niyo si Pinuno Maricel. Kapatid, ibang mukha mo kanina. Kapatid ko pang ginagalaw mo. Kalahati ng lakas mo sa susunod. Tuluyan kang mawawala. Salamat sawa, Don. Kuya, ito ang papeles papuntang lumang lungsod ng Kapalaran. Ang kapatid mo, baka alam ng reyna ng likas. Di kita papatayin na yon dahil dadalhin mo si Kuya sa Kapalaran. Pag may mali ka pa, Naintindihan ko po. Di ka ba sasama sa akin? May pinangako ko sa isang tao na di napupunta sa kapalaran. Kuya, may hiling ko. Kung may guluman sa lungsod, alang-alang sa akin, patawarin mo ang mga tao ron. Ang reyna ng mga nilalang? Mahal na Reyna, ipagtanggol niyo po ako. Handa akong gumamit ng lahat ng kakayahan sa tatlong kaharian para tuluyang ubusin ka. Matagal na kayong naglingkod. Puro kayo kalunan. Kayong dalawa ni Haring Silim. Hayaan na kayong mamatay. Mahal na Reyna, hindi niyo po alam. Hindi lang pumatay sa pinsan ko si Maricel, kundi pinuno pa ng bundok San Pedro. Pinuno siya ng bundok San Pedro? Nung ikulong sa Tore ng Kadiliman, ang puno ng kadiliman, at pinahirapan ng kidlat ng langit, hindi ba gawa ng mga ipokrito ng bundok San Pedro? Bundok San Pedro. Mga pinuno ng bundok San Pedro ay umaasa lang sa lakas ng espadang bantay para mang-api. Kung wala ang sandatang si Maricel, isa lang siyang ordinaryong tao at nagpapakamatay lang. Mahal na Reyna, tingnan niyo ang kapalaran. Mga taga-bundok San Pedro, dapat mamatay. Respetuhin mo ang amo. Ang hamak na tao, naghahanap ng kamatayan. Sasagarin kita. Yutos ng Reyna Marilag may umupo. Sino mang makakadaan sa disyertong walang hanggan at makapasok sa bulwagan ng paglimos ay makakahiling ng isang hiling. Dapat alam niya ang kinalalagyan ng kapatid mo. Batas ng disyertong walang hanggan. Sino mang papasok sa disyerto, dapat ibaba ang lahat ng armas. Bawal magtaksil, papatayin ang lalabag. Kuna ng bundok luntian, mahina ang enerhiya mo, nasa espadang tagapagtanggol ang lakas mo, kung wala ang espada, paano mo lalabanan ang mga malalakas na nilalang? Lagi akong nagsasanay. Sabi mo ba may naitutulong na ako? Di pa rin pwede. Tama si hangin. Maghintay ka sa labas. Hahanapin namin ang bakas ni Ligaya. Binigay ni Ligaya ang buhay ko. Nasa loob siya ngayon. Paano ko kayo hahayaang sumugal para sa akin? Ligaya, nandun ang bakas ng kaluluwa. Kahit anong panganib pa, lalaban ako. Kahit anong panganib pa, lalaban ako. Sino ka? Ako si Leonardo, isang ilalang sa lungsod ng Kudlimos. Narinig kong pupunta kayo sa disyertong walang hanggan. Sama na lang ako. Huwag kayong mag-alala, di ako pabigat. Isa akong tadahanap ng kayamanan. Di ko rin unang beses sa disyertong walang hanggan. Baka madindabay pa ako sa inyo. Kung kanyang kakagaling, bakit mo gustong sumama sa amin? Sa totoo lang, narinig ko pupunta kayo sa bulwagan ng Padimos. May inalam ako. Kaya naghahanap lang ng antigo sa labas ng disyerto. Pero gusto kong makita ang sikat na bulwagan. Kung isasama niyo ako, tiyak na makakatulong ako. Pupunta ka sa bulwagan para lang makita o gusto mong humiling sa reyna ng libu-libong nilalang?
Sino ba ayaw humiling sa reyna ng libo-libong nilalang? Kahit di humiling sa reyna, pumasok sa disyertong salamin at mahanap ang mga sagot, malaki ang kikitain ko sa pagbebenta ng impormasyon. Ang prangka-cute niya, ayos lang na suotin to. Hage, alam ko mabait ka. Huwag na magtagal, tara na! Walang armas ang mga mortal. Parang tupa lang kayo. Lalampas pa sa desyertong walang hanggan? Oh, ilang daang taon na ako. Ngunit na yun lang ako nakakita ng ganyan kamanhid. Lapastangan, hindi kami ordinaryong mortal mula sa bundok luntian ng mundo ng tao. Bundok luntian ng mundo ng tao, mga nagmamalaking tagahanga ng Diyos, wala kayong kwenta sa mundo ng nilalang. Lamayas kayo! Kundi, kayo ang magiging merienda ko! Mga bayani, ako'y mag-isa. Pwede bang sumabay? Sa disyerto, bakit nandito ka? Sama ako sa mga kasamahan pero nagkahiwalay. Itong aso na lang ang kasama. Pakiusap, isama niyo ko. Magkamatay ka lang sa mga mortal. Sumama ka na lang kay kuya. Siguradong magiging ginhawa ka. Mga mortal na walang tao. Lumayas kayo! Wala pang disyertong walang hanggan, sa lungsod ng paglimos, bawal ang away. Kung manggugulo pa kayo, tatawagin ko ang gwardiya. Tandaan niyo to. Teka. Salamat, bayani. Ako si Mayumi. Hindi naman ako bayani. Tawagin mo kong Mateo. Ang galing mo. Yakap muna, Miss. Si Kuya Mateo. Sinong Kuya Mateo? Bayani ang tawag. Huwag na kayong magpasalamat. Nagsiselos ka ba? Ang dakilang ate sa isang walang kwentang puno. Ang yabang ng mga taga-bundok luntian, tingnan ko lang kung gaano kayo tatagal sa disyertong walang hanggan. Ito pala ang tinatawag na lugar ng kamatayan. Parang wala namang nakakatakot dito. Mga Kuya Mateo, napakalawak ng disyerto. Takot na si Mayumi. Sumunod ka sa akin. Poprotektahan kita. Kuya Mateo, ang bait mo sa akin. Kung takot ka na, amalis ka na sa disyerto. Tama, makakauwi ka pa para sa hapunan. Di ko alam kung paano ko kayo na-offend. Patawarin niyo ako, wag niyo kong paalisin. Pareho tayong matatanda. Anong pinaglalaruan mo? May sabay ya. Anong yan? Puno, wag bitaw! Bitawan mo. Yakapin kita. Ayoko! Ang dilim dito! Pasaway! Pasaway! Yung nilalang kanina. Kailan siya? Ingat! Galit! Tagapuksa ng kadiliman! Paano na? Hindi pwede. Dito na lang tayo mamatay. Huwag mo kong iwan. Huwag kang mag-isa. Di tayo mamamatay? Lalaban ako.
Gising ka na, Mateo? Mali, Mateo ang bayani. Ang lakas mo pala, napatay mo ang haring mapanira. Gawa ko to. Sino pa ba kundi ikaw? Ganito ba kalakas ang basic ng bundok luntian? Akala ko lang pala. Baka dahil matagal na ang espadang tagapagtanggol, kumapit na ang enerhiya nito. Pero gumaling na ako. Sige na, hanapin na ang gamot! Hindi ba talaga sila si Mateo? Puno ng bundok ng tiyan! Nasaan ka? Puno ng bundok ng tiyan! Tumigil ka na, Gaga. Baka patay na ang lalaking yon. Anong sabi mo? Patay na siya! Dinala siya sa pugad ng kadiliman. Hindi lang ang kaibigan mo, kahit ang reyna ng libo-libong nilalang, malalagot siya. Hindi, puno ng bundok ng tiyan. Siguradong ayos lang siya. Kailangan ko siyang makita. O kaya ang bangkay niya. Opo. Hatha! Huwag dito! Babagsak na to! Bumagsak ang pugat. Kuya Mateo, pinatay niyo ang haring mapanira. Magkakasama ang hari mapanira at pugad! Pagbuhay ang hari, di babagsak ang pugad! Anong hari? May malaking insekto lang ang nakita ko. Ang insekto ay ang haring mapanira. Mateo Lundian, sabi ko na nga ba? Naniniwala ka na? Mga gawa-gawang kwento. Nakakatakot ang haring mapanira. Isang babae at walang kwentang basurang tulad nyo. Sinwerte lang talaga sila. Nakabusog ang haring mapanira at iniwan ang pugad at pinalaya sila. Pinatay siya ni Mateo Luntian. Di ako nagkakamali. Ang ugali ng haring mapanira, di niya aabandonahin ang pugad. Wala ba talagang kwentang Mateo Luntian nang wala ang mundo ng tagapagtanggol? Liwana. Liwana. Tubig. Dahil hinanap ka niya, ni hindi man lang uminom ng tubig, at sobrang naubos ang lakas niya. Baka mapahamak siya pag di uminom. Mortal pa rin siya. Kilala mo ba rito? May alam ka bang pinagmumula ng tubig? Malalim na tayo sa disyertong walang hanggan. Sobrang layo na. Walang tao na rito. Ako rin. Di ko alam. Tingnan mo, may tubig ba yon? May isang oasis sa gitna ng disyerto. Huwag na nating isipin yon. Bilis! Sino ka ba talaga? Napakatalino mo, Reyna Marilag. Kapag nahulog sa bitag ng kadiliman ng isip, kung di malalagpasan ng kadiliman, tuluyang mapipigilan. Maliban kung nasa antas ng pagiging Diyos, tiyak na malulunod dito. At mauubos ang kaluluwa. Bago pa siya mamatay sa takot, kukunin ko na ang puso niya para ipaghiganti si Kuya. Sa lihim ng kadiliman ng isip, malulunod habang buhay, o lalabanan ang kadiliman. Sino ka ba sa akala mo para manlamang sa harap ng reyna? Kagalang-galang. Kakaiba ang mortal na to. Paano kung di siya patayin? Siyempre, papatayin. Kung di siya magising sa kadiliman, di na kailangang kumilos ang reyna
Pero kung lalabanan niya ang kadiliman, saka lang siya patayin ng Reyna mismo. Kailan ka pa naging utusan para umalis? Haba, di ba ang walang ugat na basurang to? Puro pangarap na maging immortal. Pero sa pagsubok, di nga hawak ang espada. Ramon, ang walang ugat. Bagay ka ba sa bundok luntian na pinakamahusay? Hindi ganyan to. Ako naman. Sobrang pinaghirapan ko na. Bakit ganito pa rin? Walang kwenta ba talaga kapag walang ugat? Ano nga? Ano? Buti nga sa'yo, basura ka lang na naglilinis. Lumayas ka! Huwag humarang sa daan ng henyo! Mateo Luntian, huwag mo kong bibiguin. Sa langit at lupa, sa bituin at langit, hinding-hindi ka bibiguin ni Mateo Luntian. Simon Hangin, ito ba ang misyon mo? Sa'yo ang 1,000 taong pamana ng bundok luntian, pero gusto mo lang lumambot sa bisig ng lalaking ito at makasama siya habang buhay. Hindi ko ginawa! Hindi ko kinalimutan ang misyon ng aming guro! Hindi, Ro. Talaga bang hindi? Eh ano naman ang mga ito? Suot pang kasal? At kandila ng kasal? Kung balang araw, pag-asa ng kapwa, pamana ng bundok luntian, tadana ng lahat, ay kailangang ipagpalit sa buhay ni Mateo Luntian. Anong pipiliin mo? Di ko alam! Kuya, tingnan mo. Ito ang sunflower na kaming niligaya para sa'yo. Kuya, gusto mo bang manatili tayo rito habang buhay? At hindi na maghihiwalay, pwede ba? Loning. Kuya, bakit ka umiiyak? Sinalit ba kita ni Rigaya? Di kaya. Miss na miss ka ni Kuya. Iwan ka ni Kuya. Kahit anong kapalit. Gagawin ni Kuya! Kuya, anong sinasabi mo? Nandito lang si Rigaya, di ba? Makakasama ka rin ba ni Rigaya rito habang buhay? Hindi kasi ligaya. Pasensya na. Kagalang-galang na rin Tinalo niya ang kadiliman ng isip. Kailangan nating patayin siya agad. Ang pagiging asong nagmamakaawa ng tagapuksa ng dugo ay bagay sa'yo. Lakas ng loob mong hiyain ako? Mateo Luntian, hindi ba't kapatid mo yon sa ilusyon? Nagtataka ako kung paano mo nagawa yon. Hindi siya ang ligaya ko. Kahit sino mang humadlang sa paghahanap ko kay ligaya, patayin kahit Diyos. Patayin kahit demonyo. Isa kang baliw! Paano si Yakap? Bakit may nararamdaman ka na sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong interes sa batang yan. Pinatapon ko na siya. Huwag mag-alala, di mo pa kailangan mag-alala. Ayon sa usapan, sabihin mo kung nasaan ang kapatid ko. May bahid ng dugo ang iyong katawan. Huwag magsalita. Lapastangan! Ang tapa mong bastusin ang reyna! Ang kapatid na hinahanap mo ay nasa kamay ko. Kung gusto mo siyang iuwi, ibang presyo yan. Ilang merenda ang gusto mo? Di ako kulang sa merienda. Kulang lang ako ng tao mag-aalaga sa akin. Di bagay ang Mateo TV ng Antas Arena? Maghanap ka ng ibang hiling. Gusto ko ang lalaking tulad mo na malambing at responsabel. Basta tumanggo ka, lahat ng kay Reyna ay sa'yo na. Reyna, wag nang magbiro. Walang utang na loob.
Pati pang akit di umugra. Mukhang matibay ang loob mong iuwi ang batang yon. Dahil gusto mo ang gamit ng Reyna, mapipilitan ng Reyna na pumatay. Konniwa na, Simo Hanjin! Gising gising! Isang hugis, Jin. Lahat ng espada ay magsasama. Hamak na galaw. Mateo Luncian, samahin ang espadang Luncian mo. Ang lakas ng loob mong banggain ako. Mukhang hindi mo nga pinatay ang tagapuksa ng kadiliman. Bakit kahit pinaghirapan ko ang pagsasanay, di ko man nang maabot ang daliri niya? Ngayong wala sa mundo ng tagapagtanggol, isa ka lang palamunin. Kung gusto mong mamatay, tatapusin kita. Tara! David! Nalaling! Ha? Saranggola! Simon! Tahimik! Titigilan ko ang dugo! Ate, pinakamasaya akong maging kapatid mo sa maraming taon. Tahimik! Babalik tayo sa bundok luntian. Magmamakaawa sa guro! Mateo Luntian, sorry. Lagi kitang tinawag na walang kwenta. Takot lang akong mawalan ng silbi bilang kuya mo. Nagsiselos ako na kayang mong protektahan si Hangin at ang bundok luntian. Mateo ang maliwanag. Patawad, alagaan mo si Pag-asa. Ikaw ang puno ng bundok luntian. Huwag mong hayaang maliitin ng mga hayop na to. Reyna ng libo-libong nilalang. Wisit! Dito lakas ng tao. Sino ka ba talaga? Imposible! Imposible to! Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang isang ordinaryong tao? Reyna Marilag, iligtas mo ko. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay! Ayokong mamatay! Mateo Luntian! Mukhang minaliit ko talaga ang galing mo. Sige. Mamatay sa espada ng isang magaling na tulad mo ay hindi kahihiyan para sa isang reyna. Kuya, para sa akin, patawarin mo siya. Anong sabi mo? Ang matandang lungsod ng Paglimos ay lugar ng paglimos. Ang kaluluwa ng namatay dito ay hindi makakaalis ng katawan para magre-inkarno. Ano ibig sabihin? Bata ng bundok luntian, ang sugat na ito ay nasa katawan at hindi ito nakasira sa kaluluwa. Ibibigay ko ang 5 taong pagsasanay para pagalingin ang katawan niya. Kaya hiling ko lang kuya, na hayaang mabuhay ang reyna ng libu-libong nilalang. Puno ng kadiliman. Sinong nagsabing magpanggap ka ngayon? Hindi ba't hinayaan mo na lang na ikulong sa sandali ng langit ng 30,000 taon? Lumayas ka! Nakulong din siya sa tore ng tagapagtanggol. Di na niya kaya. Kaya nitong ikulong ang puno ng kadiliman. Kaya takot siya na daig ng landas ng langit. Kaya napaikot lang sa lumatsira-sirang toreng yan. Ginipit ng landas ng langit ang milyong buhay ng mga demonyo at nilalang
Anong magagawa ko? Gusto mo bang manood akong masira ang kaluluwa at maging ilog ng dugo ang mga kalahi natin? Mateo Luntian, hindi dahil ayaw kong ibalik ang kapatid mo, kundi ito ang hinihinging handog ng langit. Ang ganitong purong kaluluwa ay magiging pinakamagandang hiyas. Nakuha ito ng Haring Langit at gusto niyang magkaroon ng pares, kaya pinilit akong hanapin ang pangalawa. Kaya nasa Haring Langit ang natitirang kaluluwa ni Ligaya. Tama, pero kuya, Maningig ka sa akin. Hindi ganyan ang landas ng langit. Di ka ba takot madamay ang buong bundok, Luntian? Utang ito ng bundok ng Tiyan kay Ligaya. Napakadalisay at mabuti ni Ligaya. Hindi dapat pinapatay ng landas ng langit ang mabuti. Puno ng bundok Luntian, umalis ka na. Kami nang bahala sa bundok Luntian. Teka. At ang espadang tagapagtanggol mo? Puno ng kadiliman ng hangin. Kayo na ang bahala! Saan galing ang hamak na mortal? May maruming enerhiya. Bagay bang umakyat sa siyam na antas ng langit? Narito si Mateo ng Bundok Luntian para hanapin ang kaluluwa ng kapatid ko. Pakiusap na iparating ito. Kagalang na haring. Hindi ba ako nagkakamali? Isang hamak na mortal. Nanangarap makita ang haring langit? Akala mo ba ikaw ang bituin ng kapalaran? Bituin ng kapalaran. Wala kang kinalaman. Kung gusto mong iparating, madali lang. Basta maganda ang pito ng bituin ng tagapagmana ng Bundok Luntian, ibigay mo sa akin, ipararating ko. Kung wala, umalis ka na. Tagapagmana ang pundasyon ng Bundok Luntian. Gusto mo bang sirain ang pundasyon namin? Ano naman kung masira? Sa mundo ng tao, lilitaw din ang mga halaman. Walang pera at kapangyarihan. Gusto pa makita ang haring langit? Pwe, karapat-dapat ka ba? Sa mga Diyos. Ganito ka pala kasakim. Lapastanan! Libingan ng espada ng sinaunang panahon nang hahaskang bastusin ang Diyos. Hindi pwede. Mahigpit ang batas ng langit! Isa lang siya mortal sa atake mong yan. Tiyak na masisira ang katawan at kaluluwa niya at hindi na makakabalik. Masisira ang katawan at kaluluwa. Lumabag sa batas ng langit. Nagtangkang pumatay ng Diyos. Deserve niya yan kahit libu-libong beses. Imposible to! Mapipisa ang buto ng tao. Nahawakan mo to ng walang gamit. Kaya pala, di ko alam na may ganito pala akong lakas. Akala ko proteksyon lang ng espadang tagapagtanggol. Tao nga ako. Pero ang buto at likod ng tao ay hindi nyo basta-basta maaapakan. Ang tapang! Ang tapang! Sakta ng Diyos! Nang gusto mo ang tagapagmana ng Bundok Luntian, tulad ka ng daga sa eskinita. Dalhin ako sa Haring Langit o mamatay. Pumili ka. Maawa ka! Bayani, maawa ka! Mahigpit ang batas ng langit. Hindi mo pwedeng saktan lahat papasok. Huwag mo ko patayin. Ipapaalam ko na. Sige, salamat. Bilisan mo. Kagalang-galang! Iligtas niyo kami! May matapang na tao ng mundo na pumasok sa labas ng langit! Walang galang! Isang tao lang. Kaya ka ba natataranta? Kagalang-galang! Matapang na tao na yun ay si Mateo ng Bundok Luntian. Pinabayaran ko lang siya ng buwis ayon sa batas ng langit. Pero hindi siya bumayag at binastos pa ang kaharian ng langit. Ngayon, sa kapangyarihan niyo, Ang galing mo, Mateo ng Bundok Luntian! Mukhang nakalimutan na ng mga insekto sa ibaba ang kapangyarihan ng langit at ang kaparusahan ng kaharian ng langit. Iparating ang utos ko, kuhanin ang lahat sa Bundok Luntian, hukayin ang kaluluwa nila, idulot ang matinding pagsubok, sulugin ang bundok ng kidlat at bumaha ng patali upang sirain ang pundasyon nila. Gusto kong malaman ng tatlong mundo ang kaparusahan sa kaharian ng langit. ang pinuno ng bituin ng kapalaran
kapalaran ay nagbabantay sa gitnang langit mula pa ng pag-ika. Pinamumunuan ang lahat ng bituin at wala pang ganitong paggalaw. Ibig sabihin ba, ang bituin ng kapalaran sa mga sinaunang aklat? Ay, matutupad na? Sabi ng alamat, kung ang bituin ng kapalaran ay mahulog sa mundo ng tao, may isang bituin ng kapalaran na isisilang na walang hadyang ng tadhana at di susunod sa lumang batas ng tatlong mundo at ang lahat ng nakatadhana at tadhana ay babagsakin. Mali lahat! Bilis! Sumunod sa akin sa bulwagan na ulap! Kagalang-galang! Bundok luntian! Huwag galawin! Pag nakuha ko na ang kapatid ko, pakakainin ko siya ng mga masasarap na pagkain. Di pa siya nakapunta sa mundo ng nilalang. Gustong-gusto niya ang mga maliliit na hayop. Isang araw sa langit, isang taon sa lupa. Anong sabi mo? Nahintay ka rito ng 1 oras. 1 buwan na sa lupa. Anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Huli na, pinalak na ang batas ng Diyos. Magugunaw ang mundo ng tao. Anong sabi mo? Parusya ng Diyos sa pagpasok mo. Isinumbong ng tagapag-ulat ng Diyos sa Haring Langit na uubusin ng tagapuksa ng Diyos ang bundok luntian. Para lang parusahan ako. Ubusin ang buong bundok luntian! Tumabe, gusto kong makita ang Haring Langit. Tungkulin ko to. Seek. Sige! Pinuno ng Diyos. Ito ba ang bituin ng kapalaran? Isang tao lang. Paano niya babaguhin ang 3 mundo? Kagalang-galang. Ang tao ay pumanaog sa siyam na antas ng langit. Hindi ito hula, kundi paglaban sa tadhana na gawa niyo mismo. Haring Langit! Ang kapatid ko! Ibalik ang bundok luntian! Kapatid, kailan pa may kadugo ka sa siyam na antas ng langit? Ito ba ang asol na hiyas na pinuri mo? Akala ko kung ano itong pambihira para lumaban sa siyam na langit. Isa lang itong ordinaryong bato. Dahil gusto mo ito, baliw, ibibigay ko na. Kuya. Bakit? Kung madali mo lang ibalik si Lara, bakit sinira mo ang aking bundok at pinatay ang pamilya ko? Ito ang landas ng langit at dahil dito, bawal magpabaya. Kung hindi ka tagapagmana ng bituin ng kapalaran, naging abo ka na sana ngayon. At malaking kasalanan ang pagbangon ng patay, kaya dapat magpasalamat ka sa pagpapatawad ko. May sala ako, parusahan mo ko. Pero ang mga inosente, bakit sila dapat mamatay para sa landas ng langit mo? Parusahan ka. Sino ka ba? Kahit sirain ang kaluluwa mo, sinong mag-aalala? Dahil sa kasalanan mo, pinutol ko ang pundasyon ng bundok para malaman ng lahat ang kapangyarihan ng langit. Tama na, Mateo Luntian, may awa ang landas ng langit, hindi na kita pagbabayaran. Paglipas nito, puksain mo ang kasamaan, gamitin ang lakas mo para sa kaayusan ng langit.
at protektahan ang landas ng langit. Ligaya, sa wakas, nahanap na kita. Umuwi ka muna. Pagpumukang ang sunflower, babalik si Kuya sa'yo. Basahin ang kasaysayan. Mateo Lunsyan, tumigil ka na? Protektado ng landas ng langit ang Haring Langit. Basta lumuhod ka at humingi ng tawad. Sa'yo ang titulo ng mandirigma ng mundo ng Diyos. Bakit mamatay para sa walang kwentang hustisya? Kalokohan! Ang tigas ng mukha! Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Kagalang-galang, maawa po kayo! Anong bituin ng kapalaran? Anong pagbabago sa tatlong mundo? Mukhang kalokohan lang ang mga sinaunang alamat. Patay! Tapos na! Kuya! Tutulungan kita! Ngayon, sama-sama nating babagsakin ang basurang landas ng langit na to! Puno ng bundok luntian, naisalba na ang karamihan ng mga alagad, tutulungan ka na namin na yon. Sige. Magturunggan tayo. Tumayo ng tuwid! Pamilya ko, kaibigan ko, dang beses mas mahalaga sa basurang tagapamahala ng langit nyo! Ang buhay ng mga tao ng bundok ay 1000 beses na mas mahalaga sa basurang landas ng langit nyo. Hindi! Imposible to! Nasira ng tao ang harang ng landas ng langit! Walang awa ang langit. Ginagawa tayong aso. Ang ganitong landas ng langit, mamatay ka na. Itigil mo yan! Kung sisirain ang landas ng langit, babagsak ang mundong to! Ay! Ligaya. Balik kayo sa bundok luntian! Sabi ni Kuya, pag bumukhang sunflower, babalik siya. Hihintayin siya ni Ligaya rito. Bumukhang sunflower, namunga, at bumukhang muli. Ilang taon nang lumipas. Hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang sa bumalik si Kuya. Dati, sinunok niya ang kaluluwa. Sinira ang landas ng langit bilang tao at iniligtas sa mga patay na tulad natin. Pero baka naging hangin na siya sa gubat. Naging landas ng langit na nagpoprotekta. Baka hindi na siya makakabalik. Hindi, di nagsisinungaling si Kuya.
Ligaya. Kuya,